Ayan. So, good morning po sa bawat isa. Sino po ang masaya nandito ngayon magsabi ng amen? Amen. Sino po ba naniniwala dun sa kasabihan na pag yung kamatis nahalo sa mga bulok na kamatis, mahahawa yun? Totoo ba yun? Nasubukan nyo na? Oo. Kasi ako parang ayoko maniwala eh. Kasi may kamatis na pag hinalo mo sa bulok, hindi mabubulok. Ano bang English ng kamatis? Tomato. Ano yung kamatis na pag hinalo mo sa bulok, hindi mabubulok? Alam nyo kung ano? Ha? Alam nyo po kung ano? Ha? ano po? Hindi po eh. Ketchup po talaga. Ketchup. Ketchup yun. Tomato ketchup. Hindi po mabubulok yun kasi na-proseso na. Amen, amen. Bakit ang delivery? Ang anong point dito? Alam nyo ba na ang buhay ng Kristiyano parang ketchup? Sabi nyo, bakit? Kasi pinroseso ka na ng Panginoon. So, pag ikaw ay pinroseso ng Panginoon na parang ketchup, kahit ihalo ka sa nabubulok na kamatis, hindi ka na mabubulok kasi naproseso ka na ng Panginoon. Amen? Amen. Sino dito yung naproseso na ng Panginoon? Magsabi ng amen. Yung ang dami mong pinagdaanan sa buhay, ang dami mo nang natin ng linggo, ang dami mo ng message na narinig kay Pastor Celso, kay Pastor June, syempre. So tayo ay naproseso ng iba't ibang sitwasyon, ng iba't ibang tao. Amen? Kaya alam po natin na marami tayong pinagdaanan na nagturo sa atin upang tayo maging matatag at maging mabuting Kristiyano. Amen po ba tayo ron? So sabihin nyo nga, proseso. Ngayon, meron po akong ipapanood sa inyo, very short clip, at gusto ko pong obserbahan nyo para mas ma-visualize nyo ano yung message ng Panginoon ngayong araw na to. So, naka-ready po ba ang ating short video clip? Diba? Ang hirap niyan, pagka nagkamali ka, balik ka sa simula, di ba? Ayan siya. So, anong tawag dyan? Domino. Dati, kaya siguro nahilig din ako sa kanta. Ang laruan namin noon, mga cassette tape. Tapos yung cassette tape na yun yung aming dinodomino. Kaya pagka patugtog yung mga lumang kanta, ayun, yun ang dinodomino namin. Kasi actually, kung may sound dyan, maririnig nyo kung paano pinoseso yan. Kaso walang sound eh. Meron. Sayang, no? Alam nyo ba kung ilang araw ginawa yan? Ha? Hindi. 8 days. 8 days yan. Hindi nyo kasi narinig eh. Sabi ng ano yun eh. Sabi nung babae gumawa niyan. Tingnan nyo sa dulo Ayan. Mahalaga yung audio niyan kasi dyan sinabi kung paano pinroseso. Kasi ang ating pag-uusapan ay ito, sasabihin ko na yung since wala namang audio, ako na mag-audio. Ang title natin, sabihin nyo, Build, Build, Build. Sabihin nyo nga, Build, Build, Build. Ayan. So, pagka nagbi-build po tayo, may pinoproseso tayo. Tama ba? So, lahat po tayo dito may binibuild. Sabi ko nga sa quotation na ginawa ko, if you build good relationship inside your family, you are in the process of communication and reconciliation. Make sense? If you are building your dreams, you are in the process of studying hard. Student, you hear me? Ulitin ko yung una. Ano yung una? If you build good relationship within your family and friends, you are in the process of communication and reconciliation. If you are building your dreams, you are processing of studying hard. If we, listen carefully, lahat po ba'y nakikinig? If we are building mega church or growing church, we are processing, making disciples. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Ulitin ko, if we are building a mega church, yun po yung amin na pag-uusapan madalas.
na propesiya sa akin na one day I will preach in the front of thousands of people. And sabi ko nga dito, hindi AI ito sabi nga ni Kim, pinapacheck ko yung grammar ko. Daddy, ko ba gumawa niyan? Baka AI lang. Hindi. Ito'y binigay ng Lord. If we build growing church, we are in the process of building or we are in the process of making disciples. Sabi nyo nga, making disciples. So nakikita mo ba ang sarili mo na nagiging tunay na disipulo ni Kristo? Sabi mo nga sa katabi mo, disipulo ka na ba? Sinabi ni Stephen R. Covey, everything is created twice. First in the mind, then in reality. Lahat daw po ng nilikha ay nalikha ng 2 beses. Tama ba? Alam ng chemist yan. Bago magawa ni Karen ang black water at neutralizer, na-create muna sa utak niya. Ano kaya ang solusyon doon sa malabong swimming pool? Na-create muna. Yung bola, bago nagawa yan. Diba? Naisip muna na pwedeng maglaro ang mga tao na may bola, na may hangin sa loob at tumatalbog. Diba? Washing machine. Actually, ang isa sa mga yung Disneyland, yung kwento noon, bago nagawa ang Disneyland, na-create muna. Ang cellphone, na-create muna sa isip. Bago nagawa at nakita natin sa ating mata. So, ang pangarap natin, listen carefully, ay na-build muna or na-establish na po proseso sa isip bago nangyayari. Amen? So, ang title ko po ngayon ay Build, Build, Build. And if you see the 3 letters, ay yung F, D, and C. Sabi nyo, F, D, and C. No, ano ang acronym or ibig sabihin ng F, D, and C? Family, Dream, and Church. Sabi nyo, Family, Dream, and Church. So, as Christian, we are building something for our family, for our dreams, and for our church. Am I right? Meron tayong binibuild. But, we need to imagine first, we need to establish it and create it first in our mind. That's why nung ako'y nabigyan ng propesiya or may nag-declare sa akin, na-build sa aking isip, okay, every time I preach in the front of people, I imagine ako'y nagtuturo na sa libu-libong tao. And same way, si Pastor Celso rin mangyari yun. Amen ba tayo ron? At nakikita niyo po ba na yung katabi nyo ay hindi nyo na magiging katabi dahil marami na kayong magiging katabi at iba't ibang mukha na. Kailangan makita nyo muna na marami bago mangyari. Because everything created twice. Even your dreams, even your career, your business, whatever it is, everything created twice. When you are building good relationship, sabi ko nga kanina, within your family and friends, you are in the process of communication and reconciliation. Tama? If we are building a mega church or growing church, we are in the process of making disciples. If we are building our dreams, we are in the process of studying hard. Bakit ito po ang message ko? Dahil ako po'y galing sa isang malaking conference, national conference, pero hindi po yun ang message sa inyo. There is more or less 10 preachers there. Pero, sabi ko, Lord, ano ituturo ko? Wala akong nakuha sa kanila. Dahil iba po ang kailangan ng CSB Manila. So, are you ready for the word na accurate po sa atin? Amen. Amen. Are you ready for the word? Amen. Sa mga ready po, magsabi ng amen. Amen. Meron kasing Bible verse in the Bible na misquoted. Talagang laging ginagamit pero hindi nakikita ang context. Palagay ko marami sa inyo favorite verse to. Pero I will share to you the secret behind bakit nagkaroon ng promise si Lord, ano ang background. Can we see that verse? In Jeremiah chapter 29, okay?
verse 11. Ano pong sabi? Memorize ni Ate Jess yan. Ha? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Ha? Plans to give you hope and a future. Sino ang hindi pa nakabasa niyan? Alam ko, lahat alam nyo. Tama? Alam natin na may magandang plano ang Diyos. Amen. Pero baka itong sasabihin ko ngayon nyo lang po maririnig. Misquoted. Why? Hindi nakita yung background. Kasi sometimes many Christians or many preachers preach sugar-coated. At ang sarap pakinggan. Wow! Ang ganda ng pangako ng Diyos. But you know, behind that verse, there is a build. So, can we go back to that verse, Jeremiah chapter 29, verse 4, if I'm not mistaken, to 7. Sinabi ko dito, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, sundan niyo po maigi, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon, build houses. Sabi niyo nga, build houses. And settle down, plant gardens, and eat what they produce. Verse 6, marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in your marriage so that they too may have sons, other daughters. Increase in number. Sabi nyo, increase in number. Ito, ulitin nyo rin. Sabi nyo, do not decrease. Nababasa nyo pa po ba? Sabihin nyo ulit, do not decrease. Okay, verse 7, also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it is if it prospers, you too will prosper. Yung Jeremiah 29:11, sobrang quoted ng mga Christians. Wow! Ang ganda ng pangako ng Panginoon. Lalo na nung nalaman natin story ni Jeremiah, bago siya isilang, alam na niya, alam na ng Diyos, na si Jeremiah ay magiging propeta. But remember this, every promise there is a requirements. Grabe. Maliban sa salvation, walang kilos, action, or any effort, because salvation is from our Jesus Christ. Amen? Pero the promise itself, no, hindi ko po ituturo to dahil perfect ang family ko, or I already reached my dream, and I have a mega church. Pero I tell you that there is a secret. Sabihin nyo nga secret. Parang yung daddy ko mahilig kasi sa secret. And nung ako'y nag-pray to prepare this sermon, pinakita ng Lord yung background ng Jeremiah 29:11. May sinasabi rito na build a house. No, bago ipakita sa iyo, iparanas sa iyo yung pangako ng Diyos, meron kang i-build. Sabihin nyo nga, build. So ano ba yung binibuild natin dito? Ang binibuild po natin dito, kasi that time, yung panahon ng captivity ng buong Israel ay nandun sila sa Babylonia. You know that story? Sino nakakapagbasa ng Bible at alam yun, magsabi ng amen. So sila po ay nasa Babylonia, at actually, wala sila sa promised land. Sino ba dito yung tingin mo nasa ngayon wala ka pa sa promised land mo, magsabi ng amen? Siyempre, kung imagine mo ano yung promised land, ito yung sobrang, siguro kung ang pangarap ni Kagawad Eric ay may 5 kotse, isa doon BMW, di ba? Isa doon ay Raptors, mga ganun. Di ba? Nandun yung promised land. Di ba? Kung ang pangarap ni Mike ay si Mike na alaga natin, ay maging piloto, wala pa siya sa promised land. Amen? Lahat tayo may pangarap. Amen. Pero that time, I will tell you, is the Israelites is outside the promised land. At sinabi ng Lord, habang kayo ay wala sa promised land, kasi na-captive eh. Nandun na sila sa promised land, hinuli din nila sa Babylon, at alam nyo, ginawa. Sinabi ng Lord, since mga anak ko kayo, sino anak ng Diyos, magsabi ng amen. At wala kayo sa promised land, because of your life is up and down.
Diba? Sometimes, kaya hindi tuloy-tuloy ang blessing kasi hindi ka rin tuloy-tuloy sa Panginoon, Sometimes, alam nyo, ang Israel ganun din, Nasa promised land na, hinuli kasi pasaway. Sino naging pasaway dito? Magsabi ng amen. Ako rin, Alam mo, sabi sa akin ng Lord dito, now, ikaw ay nasa Babylonia. Build a house. Sabi nyo, build a house. So I realize every Christian must be a builder. Builder of a good relationship, builder of a community, builder of dreams, builder of faith. Lahat po tayo dapat may binibuild. At isa sa mga natutunan ko, iba ang pagbibuild, iba ang pag-work. I'm speaking to those people na meron ng relationship sa Lord. Sino po ba dito ang may relasyon na sa Panginoon? Magsabi ng amen. Are you working inside the church or are you building inside the church? Baka nalalaliman kayo. Kayo po ba ay nagtatrabaho dito, kumikilos, na kumakanta, nag-ooperate ng mixer, nagiging registration, kumakanta, tumutugtog, anything? Dahil kailangan? O ginagawa mo ang lahat dahil may binibuild ka? I hope and I pray that it makes sense. Kasi I will not work for nothing. I am working because I'm building. I'm speaking, I'm preaching, not for nothing. I'm preaching because I'm building. So what you are building inside the church? You are building a relationship. You are building community. You are building mega church, growing church. You are building perfect and harmonious fellowship. What you are building. Kasi pag hindi tayo nagbibuild, listen, mapapagod ka lang. Everyone who builds are working. But if you are working, it doesn't mean that you are building. Nako, sana nasusundan ng iba, no? Kasi iba kayo sinasabi ko, medyo malalim, hindi porket nagbibuild ka, ay lahat ng nagbibuild nag-work. Pero hindi lahat ng nag-work ay nagbibuild. So if you are right now, that's why I acknowledge the core leaders of CSB Manila. Pwede bang palakpakan nyo muna ang core leaders ng CSB Manila? Nanay Magda, tama? Is the head of the women's. Tama ba, Jess? Nanay Magda. Clarence, pwede yung palakpakan si Clarence? The leader of young people. Siyempre, ang ating senior pastor dito, si Pastor Rosel. Pwede yung palakpakan nyo muna, siyempre. At sino pa? Si Kagawad Eric, siyempre, ang leader ng katatayan. Palakpakan nyo naman, siyempre. They are building something because they are visionary. If you are not visionary, you cannot build. That's why the leaders must be visionary. Nakikita natin na lumalago tayo. Nakikita natin na nagiging mainit, nagkakaroon ng pagkakaisa because the leader first must be seen in their imagination. It makes sense? Ako, nakikita ko in my ministry right now, lalo na sa Caraig chapter, mauubos ang aking member. Alam niyo kung bakit? My goal is every member will be a leader. Ilang taong ka ng member ng church? That's the question. Are you building something? Nung ako po'y tumanggap sa Panginoon noong 1996 at nakita kong stagnant ang buhay ko, humanap ako ng mentors na mag-encourage, magpapalakas, tutulong para lumago, and I follow what Jesus did. Kasi si Jesus, nung siya'y napunta sa mundo, hindi lang nanatili na siya'y nagpipreach lang. Jesus built 12 disciples and that 12 disciples multiplied. Ngayon po, ito pong build. Nakita ko yung proseso. Sabihin niyo ulit proseso. Dito sa binasa natin from Jeremiah 29 verse 4 to 7, nakita ko yung process dito is from hard to easiest. Sabihin nyo from hard to easiest. Bakit? Kasi sinabi ng Lord, hindi sinabi ng Lord, mag-pray ka muna.
Ang sinabi ng Lord, mag-build ka muna. Grabe. Build and then plant. Pag nag-build ka ng house, magtanim ka. Magtanim ka at sinabi lahat ng mabubunga doon, kakainin nyo. So meaning, may work, may effort, may hardship, pero magtanim ka para sa ikabubuhay mo. Listen carefully. Any position or any authority that you have, you need to hear this. The process of the promise of God is from hard to easiest. Build, plant, and marry. Sabihin nyo nga, marry. So it talks about partnership. Pag ikaw, young people, nakipagjowa ka sa hindi mananampalataya, you are not partnering with God for multiplication kasi hindi kayo iisang spirit. So, sabi ni God sa mga Israel, mag-asawa kayo para magkaroon kayo ng anak. Amen. Tapos, tulungan nyo maghanap, listen, sorry, listen carefully. Dahil, alam nyo kung bakit? Sabi, mag-asawa kayo at yung mga anak nyo, tulungan nyo mag-asawa rin. Pero siguro, siyempre, nasa tamang edad, di ba? Pero pag nag-asawa sila, magkaanak din sila upang kayo'y dumami. Sabi dito, increase. And dinuktungan, do not decrease. Do not decrease. Listen carefully, Christians. If we are in the gospel community, we are increasing because we are searching and finding right partners in Christ. You are building a relationship, bro. Ginagawa ko to, kayan mo rin. And you make disciple. You teach them how to win souls because you are partnering with them so that the kingdom of God will expand here on earth. Can I hear amen? Sino ba nakakaunawa? Ibig sabihin si Lord nagbibigay ng instruction sa Israel, okay, build, plant, marry, and then marry, and then increase, then do not decrease, at ito pa, seek peace, and pray. Hindi, pag binaliktad mo yon, baka tamarin ka eh. Pray, then seek peace, then increase. Wala, hihinto ka na. Baka hindi mo magawa yung build. And right now, as we talk with the core leaders of the church, listen, dahil ang CSB Manila ay parang nagsisimula pa lang ulit. Tama ba, Ate Jess? We are building. We are creating. Sabihin nyo nga, we are creating. Lahat po ba tayo dito ay nagkakaisa to create something for our church? So we are building relationship, we are building leaders, we are building a right culture. That's why we are talking about this matter. Pag may proseso, ang pag-build, it is from hard to easier. Pag na-process ka na ng Diyos, hindi ka na mahawaan ng maling mindset, maling kultura, at maling ugali. Parang yung kamatis, pag ikaw ay na-proseso na, nasa bote ka na kasi ketchup ka, at least may tumawa kahit late na, di ba? Kahit ilagay ka sa nabubulok na kamatis, hindi ka nabubulok kasi nakabote ka na. Imagine that you are processed ketchup at totoo daw sabi natin, Diyos, totoo po pag hinalo mo yung kamatis, mabubulok yan pag sinama mo sa mga bulok. Pero ikaw ay naprosesong kamatis. Hindi ka na mahawaan ng bulok na mindset or maling mindset. Hindi ka na mahawaan ng maling kultura. Hindi ka na mahawaan ng maling ugali. Because you are processed through Christian. Sabi mo nga sa katabi mo, na proseso ka na ba, bro, sis? Okay. Tingnan niyo po ito. Kanina, ang bayang Israel ay nasa Babylonia. Pero listen, from Jeremiah, punta tayo sa Isaiah. Sa book of Isaiah, chapter 58, verse 12, pansinin niyo maigi, ito yung panahon na nakawala na sila sa captivity ng Babylonia. Basahin natin. Isaiah 58, verse 12. Those from among you shall build. Build na naman. Ano yung build? The old ways places, you shall raise up. Sabihin nyo nga, raise up. The foundation of many generations,
And you shall be called the repairer, sabihin nyo, repairer, of the breach, the restorer of streets of dwell. Pansinin po natin ito, yung build, raise up, repairer, and restorer. Ano ba dyan? Capital. Yan. So, tingnan nyo maigi, kasi if we are building, we are in the process of something. That's why we need to be a builder, and tayo po yung nag-raise up. Alam nyo ba na pag hindi tayo mag-raise ng mga young people, ano ang magiging future ng church? That's the question na yung aking, sa vision ko, yung aking sinusolve. If we don't disciple young people, ano ang magiging gobyerno next generation? If we don't teach the right moral value for the young people, ano ang magiging gobyerno? Kaya dapat tayo po, we are building something. Pag ikaw ay nabuhay para sa sarili mo lang, you are not living a legacy. Ako, hindi naman ako ganun katanda, hindi rin ako ganun kabata, pero I see to it na pag ako kinuha ng Lord, may legacy naman kahit papaano. Anong ibig ko sabihin? If we are a Christian, don't live for your own purpose, your own life, for your own sake, because we as a Christian, we live for a purpose. Sabihin nyo nga, purpose. So we are building here, and we raise up foundation, no? Ang ni-raise up ni Trump, alam niyo ba, ni-raise ni Trump? Dalawa lang ang gender. Lalaki lang at babae, walang bakla. Ni-raise up niya ang moral value. Although may mga mali siyang naging decision sa mata ng iba, pero sabi niya ay ito ang tama. Babae at lalaki lang. So we raise up right culture, right mindset. Amen? And you shall be a called repairer. Sabi niyo repairer. Punta tayo sa presenteng kalagayan. Are you repairer of relationship? Ibig sabihin ganito yan. Pag may nag-away, isa ka bang dahilan kung bakit sila nagkakasundo? Ibig sabihin, kung meron ng hina, ng lupaypay na palayo sa Diyos, ikaw ba ang nagiging dahilan kung bakit nare-repair ang kanilang spiritual life? Nabubulol ako. Tayo ba'y nagiging dahilan kung bakit sila'y nakakapanumbalik sa Panginoon? So, are we called repairer in our church? And then, sinabi dito, restorer. Sabihin nyo, restorer. Ibig sabihin yung mga nasira, mga nawala, dapat isa po tayo dun. If we are building something, we are restorer. No? Isa sa natutunan ko sa daddy ko yan na isa sa nagpaparestore at narinig ko rin kay Kuya Mike, learn how to say sorry kahit hindi mo kasalanan. Kasi sometimes, parang gusto nating ilagay na tama tayo, mali sila. Sometimes you win the war, but you lose the battle. I don't think kung nabasa niyo yung quote na yun. Nananalo ka sa gera, pero natatalo ka dun sa relationship. Nananalo ka, pero naghihiwalay na kayo. Sabi niya, sometimes you need to lose the war to win the battle. Okay, mali na ako, sorry. Kasi bakit pine-preserve mo yung relationship? Nagigits siya ba? Okay. So, pagka tayo po ay nagbi-build, sometimes nakakalimutan natin yung sarili natin. Diba? At ako po, isa sa mga, wala bang timer? Baka ma-overtime ako. Isa sa pangarap ko ay makapag-build talaga ng community na walang ibang dahilan kundi si Jesus Christ lang. Amen? Wala akong ibang goal sa buhay ko habang nabubuhay ako na magtrabaho lang para sa kaluluwa. Naalala ko yung daddy ko, ang dami nag-offer ng business sa kanya, mga networker. Kasi daddy ko, biro mo, talagang lagi siyang may speaking engagement. Luzon, Visayas, Mindanao, nakapagturo sa ibang bansa, Pastor, pasukin mo na itong business. Kasi bakit iniisip ng mga negosyante? Pag si daddy naging promoter, maraming bibili ng product nila. Pero alam niyo kung ano sagot ng daddy ko? Sensya na kayo, mga brad. Ang business ko lang kaluluwa. Amen! Hallelujah!
Ang business ko lang, kaluluwa. Nung nag-resign siya as a draftsman or architect doon sa sa kanyang work, nung narinig niya ang tinig ni Lord para magpastor, hindi na siya nag-work. Pero God is providing our needs. 6 po kami magkakapatid, hindi naman po kami nagutom, praise God. Amen. Pwede mong palakpakan natin ang Panginoon dahil ang Diyos natin ay buhay. If you follow the Lord, nako, bibigyan ka rin naman ng karunungan kung ano yung dapat mong gawin. Amen. So, yung nakabalik na ang Jerusalem ang Israelita sa Jerusalem, sinabi niya, build, raise up, be a repairer and restorer. So, ngayon, gusto ko pong i-define yung working and building. Kasi baka po, lahat po tayo dito ay nagwo-work. Alam nyo ba ang pagpunta rin sa church para ka rin nagwo-work for your own salvation, for your own strength? Para kang may tinatrabaho. No, lalo na kung tumutugtog ka, kumakanta ka, nag-ooperate ka ng mixer, you are working. Actually, yes, tama ba? Tama. Pero tingnan nyo po ito maigi. Kung kayo po ay malalim mag-isip, let's define what is the difference between working and building. Ayan, ito po yung sinearch ko sa internet. Kanina, sa akin yun. Working is for God's kingdom can mean serving. Ibig sabihin, pag pupunta ka dito at nag-work, ikaw ay naglilingkod. Sabi nyo nga, naglilingkod. Following instruction. Siyempre, may instruction ng church. Okay? And doing tasks within the kingdom. No, ako isang leader, magla-line up ako. Ako ang backup. Ako ang mag-aaral ako musician, ako ang registration, ako sasayaw. Aralin ko yan. Amen. I'm working. Tama ba? Si Tito Minute, nasa mixer. Ang aga niya kanina. He's working for the kingdom. But, look at this. Building God's kingdom, kasi working for God's kingdom now, building for God's kingdom implies creating. Sabihin nyo nga, creating. Expanding. Sabihin nyo, expanding. And establishing something. Sabi nyo, establishing something. Ibig sabihin, ang layo ng difference. Nag-work ka dahil kailangan, pero iba yung nag-work ka dahil may binibuild ka. So, sino dito, you are working inside the church because gusto mo ang church ay mabuild, makita ang church ay growing church. Magsabi ng amen. You are working inside the church because you are the part of the process na makita mo ang church ay masaya, makita mo ang church nagkakaisa, makita mo ang church may professionality, makita mo ang church na parang, wow, ang sarap magbalik-balik dito at mag-invite ng maraming kaluluwa. If you want to be part of that, don't just work, but build something inside the church. Amen? Amen? Medyo serious type ng konti kasi talagang ito yung tinitibok ng heart ko eh. Sensya na kayo, galing ako sa conference, ang dami talaga puno yung notepad ko eh, and limited naman yung space doon, pero wala doon eh. Ang kailangan ng CSB Manila is build, build, build. Sabihin nyo nga uli, build, build, build. So, are you building a solid foundation for your family in Jesus? Process it gradually. So, ibig sabihin, pag ang pamilya mo'y binibuild mo sa pundasyon na kung saan si Jesus ang sentro, gradual mo nang gawin yan. Sino dito yung mga magulang parang nahirapang invite ang kanyang mga anak? Kasi bilang magulang, isa sa mga may papamana mo sa kanila, sometimes hindi material, kundi yung perfect relationship with the Lord eh. And that's why binabraso natin, anak, tara, punta tayo sa church. But listen carefully, parents. Alam nyo, sometimes, hindi mo kailangan brasuhin, gradual lang. Magpakita ka na ikaw ay mabuting tatay. Natawanan ako ni Mike. Hindi kasi talaga ako, actually, binabalik ko yung devotion ko. At nilalagay ko sa aking at nasisend ko muna sa group chat. Talagang ako'y normal ding tatay, nagagalit din sa anak. No, pero I see to it na after, sabi nga sa Bible, magalit ka na hindi nagkakasala, diba? Normal yun. Pero alam nyo, isa sa mga wino-workout ko gradually is to bring my family to Jesus. Not just, they are working. Ayoko lang na sila kumakanta, tumutugtog, nagsiserve. Pero they are not building something. Iba kasi talaga yung nagbibuild.
Amen? Ibig sabihin, listen, kung ikaw ay nag-aaral ka lang kasi kailangan, student, hello, pag ikaw ay nag-aaral dahil kailangan lang, mapapagod ka. Pero kung ikaw ay nag-aaral dahil binibuild mo ang dreams mo, there's something different from that. Nanitindihan pa nila? If you are winning souls kasi nautos lang, if you are inviting people because kailangan sa church para dumami daw, mapapagod ka lang. Pero if you are inviting someone, dahil ito yung binibuild mo, yung God's kingdom, yung paghahari ng Diyos, hindi ka mapapagod. Why? Merong nagpupush heart mong gawin yun eh. And someone who are building something, may puso po yan. Pag nag-work, sometimes, effort, pero walang heart. Pero pag may binibuild ka, may puso yan. Yes, amen. Nakakasabay pa po ba ang lahat? So what you are doing right now is what? Building or working. So, tingnan po natin ito. Punta na po tayo kanina sa family and dreams, and let's go, gamitin ko yung 11 minutes para dito sa building our church. No, again, hindi po ako ang leader nyo, ang leader po natin si Pastor Celso. Amen? So, I will share to you how to build, dahil siyempre ang ating mga, ibig sabihin yung sa pagme-meditate, pagme-mentor ng iba't ibang mga malalaking churches, mga na-encounter ko mga mentors and teachers, ay isa sa mga nakuha ko to. Pero I summarize this, listen to this. When we build our church, amen, we eliminate what? Wrong mindset, wrong cultures, and wrong attitude. Sabihin nyo nga, wrong mindset, wrong culture, and wrong attitude. Pag wrong mindset, ligtas na ako, okay lang. Basta tagalangit na tayo, no? Kuya Eduardo. Okay na, paala na sila dyan. Ligtas na tayo eh. Bakit pa tayo mag-ano dyan? Hayaan natin sila. Oo, napanawan na nila. Wrong mindset. Diba? Oh, wrong mindset. Okay lang, at least nasa church. Kahit di ako magbasa ng Bible, at least active ako sa church. Wrong mindset. Ano pa? At least may Bible sa bahay. Ang linis pa nga ng Bible ko eh. Kaso, kaya malinis kasi hindi nabubuklat. Wrong mindset. Amen? Wrong culture. Ano yung wrong culture dito? Tingnan niyo po ito. Puro attendee, walang trainee. Listen, CSB Manila, if you are attendee and you are not undergo to the trainee, to our leader, hindi lalago ang church. Pag puro attendee, no trainee, no disciple, no growing church at all. Kaya ang intro ko kanina, ikaw na naman, hindi ka ba nagsawa sa akin? Bakit? Kasi kung pare-parehas lang tayo, we are not building a growing church. Medyo may kurot ng konti, no? Pero sana nandito pa yung tenga nyo. Sino po nakikinig sa akin? Pwede bang pumalakpak muna ng mabilisan lang para sa Panginoon? So, wrong culture, attendee lang, you are working, you are just listening, pero you are not participating and partnering with God in soul winning. Sayang. Okay? So, puro attendee, walang trainee, that's the bad culture. So, walang magbabago po doon. Kung gusto natin ng paglago, let's do the different thing. Pag uma-attend ka, hanap ka ng proseso. Pag uma-attend ka, hanap ka ng pan-develop ng skill. Pag uma-attend ka, hanap ka ng magpapalago at magpapaganda ng iyong personalities, ng iyong magpapaganda ng skills para magamit ka eventually ng Panginoon. Amen. Amen ba tayo doon? Lance? Are you listening? Okay ba? Okay. So, yung wrong attitude, pakinggan niyo pong maigi. Ito, posible na na-observe ko po ito. Approach kita pag approachable ka. Approach kita pag approachable ka. And isa sa mga bad attitude ng mga church ay hindi namamansin sa loob. Tatay Eduardo lang, kahit saan yan, no? Hindi, pakinggan niyo maigi. That's why my dad, from
1986 to bago magpalit ng pangalan, kasi from In Jesus Mighty Name, nandun si Kuya Mike sa si Ate Jess dati, nagpalit ng 2006. From In Jesus Mighty Name, naging Grace Generation Church. Nung naging Grace Generation Church, ang tawag sa church namin ay Friendly Church. Kasi why? Pastors are observing. Teka, mukhang pagka may bago, hindi nilalapitan na. Listen pasensya na kayo, medyo konting training lang, konting kurutan lang konti. Kasi hindi ko alam, baka ito na last ang preaching ko. Kung i-assign pa ako ni Pastor Celso. Pero I believe na ito yung kailangan ng church. We must be approachable kahit hindi approachable ang tao. No, that's the bad attitude na hindi magpapalago ng church yan. No? Sabi mo nga sa katabi mo, approachable ka ba? Oh. So, ibig sabihin, if we want to grow, we must grow inside of us. Your smile must be genuine. Ngitian mo nga yung mga katabi mo. Kaliwat kanan, likod. Yan, sige. Tama ba yan? Tama ba? So, pagka gusto mong lumago, lago muna sa loob. Kung gusto mong lapitan ka ng maraming kaluluwa, teka, kalapit-lapit ka ba? Oh. Saka kung ganito yan, kung ano ang identity ng church, yun ang pumapasok. If our pastor is very professional will come. If our pastor is friendly people will come. If our pastor is businessman, many businessmen will come. So the identity of the core leaders will attract kung sino po sila. Ako po, na-attract ko medyo malapit sa edad ko. That's why I believe na yung vision ng Lord sa akin, yun talaga yung nilagay. I love to train people. I love to develop skills. I love to mentor someone na kailangan po mag-upgrade at ma-develop ang kanilang personalities. So, bakit? Kasi I build. Sabihin nyo nga, I build. Hindi lang si Pastor Celso ang nagbi-build. Hindi lang po ang mga leaders, si Nanay Magda, si Clarence. No? At actually, nung inano ko to sa core leaders, pati si Karen, kasi kailangan ng leaders na mga babaeng youth. Oo, kailangan ng leaders. At nakita ko si Karen is very, kumbaga, swak sa pangangailangan. Why? Kasi ang paglago ay nagsisimula sa ulo. Pag ang mga leaders po ay may tamang culture, tamang attitude, at tamang puso sa Panginoon, palagay ko, dadagsa na ang tao. Dahil na-build, na-process, naka-receive tayo ng tamang gawin. Kaya kung ano ako hindi ako naniniwala kung ano yung tatay, yun ang anak eh. Pero naniniwala ko kung ano yung pastor, yun din ang member. Hindi, totoo lang talaga. Magre-reflect yan. Oo. Pero kasi, bakit? May narinig ako sa mga politician, huwag niyo isisi sa tatay ang ginawa ng anak. Same way, huwag niyo isisi sa anak ang ginawa ng tatay. Marcos? Pero hindi natin may kakaila na kung ano yung laging naririnig ng anak sa tatay, yun siya. Kung ano yung laging naririnig, nakikita sa magulang, yun ang nagiging anak. That's why in Craig chapter, I always emphasize the importance of soul. Oo. Kasi bakit? Pag napahalaga mo ang kaluluwa ng iba, palagay ko kahit saan ka pumunta, isi-share mo ang gospel. Kasi pag nakita mo sila nasa impyerno, palagay ko, hindi mapakilipwet mo eh. Talaga magsasalita ka. Amen? So, are you getting my point? Are you learning? Amen? Meron po ba natutunan? Amen? Can I hear your amen? Amen. So, iyon po yung message ng Lord. And, iwan ko lang po kayo ng quote na naipost ko sa aking Facebook. Sabi ko doon, when I build a group of people with same spirit of honoring God, when I build a team with the same goal and vision, when I build a company with the same passion that I have, I'm building a legacy. Bakit? Kasi minsan lang tayo mabuhay, pag wala kang maiwan, sayang ang lahat. Tama ba yun? May mga nauuna, no? Sabi nga, minsan may ahente ng internet dito sa sabi niya, sabi ko, life is too short to be just an ordinary. Binigyan ako flyers ng internet. Bro, sabi niya sa akin, bakit isipin mong maiksi ang buhay? Sabi niya sa akin, pwede mo namang isipin, sabi sa akin, ng ahente, pwede mo isipin ang buhay ay mahaba? No, bro. When you start your life from the end,
you will start your life in good condition. Ibig sabihin, pag nagsimula ka sa dulo, sisimulan mong buhay mo ng tama. Yes, amen. Kasi bakit? Pag naaburol ka niyan, anong maririnig ng tao? Si Lance po, grabe, pag lagi na ipag-away, di umaatin ng church, lagi na lang nagpapalibre, wala kang ano yan. Pero pag sinabi ng tao, si Lance, grabe, nung nabubuhay pa siya, naborn again kami dahil sa kanya. Si Lance, grabe yan. Pag walang teacher, nagpipreach po sa amin yan. Ibig sabihin, pag sinimulan ang buhay mo sa dulo, sisimulan ang buhay mo ng tama. Yes, amen. Tama ba yun? Kaya ako, pag nakaigan ako, ano kayong sasabihin ng mga anak ko sa akin? Alam mo, sasabihin ni Erich, lagi ako pinapagalitan ni Daddy. Pero, dahil kay Daddy, naayos ang buhay ko, di ba? Nagkaroon ng direction. Bakit? Kasi, kailangan simulan mo ang buhay mo sa dulo. Alam nyo, itong church, nakikita ko lalago. That's why sometimes you imagine what is the end of the destination of the church. That's why I always ask the people na inside my mentorship, ano nakikita mo 10 years from now? That's why it's very important to see yourself in the end. Ano yung dulo ng church? Pag nakikita mo libo, you will start from what it must be done. Kung ano yung dapat gawin. Bakit? Dahil ito nakikita ko sa dulo eh. Amen. Kaya nangyari yung iPhone. Na-imagine lang yan eh. Everything created twice. That's why lahat po ng inyong pangarap gusto mangyari, i-create muna sa isip and it will prosper from your mind to physical thing. Kailangan gawin po natin ang lahat sa 2 beses. Isipin, iproseso, and then let's work together, lalo na kung sa kapakanan ng ating iglesia. Can I hear your amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Actually, it's just a teaching, not preaching. That's the difference of preaching and teaching. I'm teaching you how to build. Pero pag preach yan, talagang hard. Pero I just want to, yung mindset kasi kailangan maayos eh. So ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, are you partnering to build our church? Can I hear amen? Parang 3 lang ang nag-amen ah. Are you partnering to build our church? Amen. So to build our church, lagi niyong papakinggan si Pastor Celso because I believe in theocracy. In the Bible, there is no democratic. In the Bible, there is theocracy. Sino pinili ng Diyos? Siya po ang mangunguna. Siya ang final say because He is chosen. Amen? Amen. Of course, siyempre si Pastor June, I believe na siya'y lalakas isang araw at tayo pangungunahan at bibigyan pa ng mga instruction how to build our church. Amen, amen? So, pwede ba tayong lahat ay tumayo? At pwede ba palakpakan muna natin ng Panginoon sa kabutihan niya? Amen, amen?